Kamusta mga ka-walk? Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary mula Manila hanggang Middle East. Para sa mga kabataan at OFWs, hoy mga Gen Z at Millennials, kung nakaka-scroll kayo sa TikTok o sa X at nakita mo yung trending, kudeta, namumuo sa kamera. Mga kongresista gusto na raw patalsikin si Speaker Romualdez, dumadami na. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Oo, yan ang topic natin ngayon. Imaginein mo sa gitna ng baha sa Metro Manila, habang kayo sa Dubai o Toronto ay nagpapawis para sa mga remittances. May skandal na naman dyan sa House of Representatives na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Yang si Speaker Martin Romualdez ay pinsan pa ni Pangulong Bongbong Marcos na sa hot seat dahil sa flood control kickbacks. Shocking, di ba? Based on recent Senate hearings, contractors like the Diskaya couple drop his name, alleging kickbacks from billions in projects. Pero wait, is this real or just political drama? I-hook natin ito. Isipin mo, parang teleserye ito Ang probinsyano meets House of Cards. Pero seryoso, ito'y tungkol sa pera nating lahat. Lalo na kayong mga OFW sa Singapore o Australia na nagpapadala ng pera para sa pamilya. Tapos, ginagamit sa corruption Today, we will dive deep. Balance analysis tayo mga kaibigan. Both sides with konting satire para hindi boring. Okay, magpa-fact-based din tayo from the news like Rappler, Philstar, at Senate probes. Para sa mga kabataan, how does this affect jobs, education, at future mo? Para sa mga OFWs sa Japan o Qatar, paano ito nakaka-apekto sa ekonomiya at remittances natin? Una, like, subscribe at hit that bell para sa weekly updates. Comment down below, anong tingin ninyo sa kudita rumors. Share sa OFW groups sa Facebook at kung nasa United Kingdom o Italy ka, send super thanks para sa support. Higher ad revenue means more content for you. Let's walk together. Okay mga ka-walk, let's start with the facts. Noong September 8, 2025, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang Diskaya couple, owners ng multiple construction firms, nag-drop ng bomba. Sabi nila, may kickback sa flood control projects worth billions. Name drop natin si Speaker Martin Romualdez, alleging na ginagamit ang pangalan niya para makakuha ng komisyon, like 25% ng project cost going to allies like Representative Saldico. From Rappler reports, Romualdez denied it vehemently. False, malicious, and name-dropping lang. Yan, Sabi niya, self-made siya at never accepted bribes. On one side, the Discayas affidavit is hearsay, politically motivated, maybe, as per Romualdez. But on the other, why name him if not true? Parang Survivor Philippines. Sino ang next na voted out? Isipin mo, isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nagpapadala ng remittance para sa bahay na laging binabaha. Tapos, ang budget for flood control, ginagamit daw sa kickbacks. Mga kabataan dyan, sa Quezon City o Cebu City, instead of jobs from infrastructure, puro scam, Romualdez as speaker controls budget deliberation. Is this abuse of power? But fair, Some sources like Philstar